Good morning, this is your host, Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froilan Hong. Sa umagang ito, kami po'y may hinanda sa inyo sa episode. At ito po ay ang aking teaching, How Does Faith Work? At si Brother Froilan, siyempre pa, meron din po siya portion, yung Q&A. Ito po yung mga pinili namin na mga pinadalang katanungan para sagutin. At pwede po kayong magpadala sa amin ng mga katanungan na gusto ninyong sagutin. At ito po ay talagang biblically based. Yes. Kaya very, very powerful because may mga biblical passages na nilalagay ka, di ba? Yes. At yun ang very powerful, di ba, Brother Foy? Pagka may mga tanong, authority kasi yung Word of God. Oo, kasi hindi ka basta-basta bibigay ng payo na kung saan nanggagaling. Meron kang basis. Ayan. So the final authority, of course, is the Word of God. So sa amin pong pagbabalik, ang tabayanan niya. Harvest of Soul. Faith works when you trust in what God has planned despite any doubts. Faith works when you give your all with no expectation and just trusting God that He will do the rest. Faith works despite having difficulties, you still believe in what God has in plan for you. Faith is knowing that God is there for you in both your struggles and triumphs you encounter in life. Faith works by believing and trusting in God and knowing that He has everything under control. Faith works by trusting God no matter what happens, good or bad. Faith is believing in the power of God more than our own understanding. Faith works by empowering someone to believe in more than just worldly values. It empowers them to believe in something spiritual and greater than anything in this world. Faith works by allowing the Spirit to make every decision in your life, whether it be small or big, and allowing it to take action through whatever you do. Faith works in many different ways. Faith brought us here in the Philippines, and it does great wonders to me and my family and my friends and community back in Kuching. And yeah, we move mountains. Faith is something we do and experience in everyday life, and it works by putting our hope and our trust in the Lord. Amen. I believe faith works by action. I think that is the most important thing to worship God and to bring God into your life. How does faith work? Ito po ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayong umaga. At kami po ay naghanda para sa pangangaral na ito. Ano po ba yung faith? Of course, Hebrews 11 verse 1. Faith is the substance of the things that you are hoping for, and there is no evidence to it. Ayan po. So, ang kinakailangan po sa pananampalataya ay ito po ay ating pong maisabuhay. Because faith without action is dead. James 2 verse 17. Ang una po, it must be a constant attitude or lifestyle, not just a life preserver. So, sa Romans 10 verse 17, ito pong pananampalataya ay nakukuha po natin at lumalag ang pananampalataya natin sa pamamagitan po ng pakikinig ng mga salita ng Diyos. So, ito po ay hindi pagkaing maiimbak o gamot na pilduras na iinumin natin kapag tayo po ay may mga pagsubok at kailangan natin ng pananampalataya. Faith is an adequate gift of God. So lahat tayo ay mayroon pong pananampalataya. Kaya lamang po kailangan po ay maging lifestyle natin ang pakikinig ng mga salita ng Diyos at pagbabasa ng Bible para po sa tulong po ng mga Holy Scripture ay lalo po natin nakikilala ang Panginoon. At kapag nakikilala po natin siya, ay mas tumitibay po ang paniniwala natin sa Kanya at pananampalataya. At nagtatrust po tayo o nagtitiwala po tayo sa Kanya. So, napakahalaga po yun. Ang pangalawa po, it must unshamefully vocalize or confess. Romans 10 verse 10,
napakaganda rin po sinasabi dito that we must what? Proclaim our faith. That we must confess our faith. Ano po ba yung confession of faith? Yung pong pinaniniwalaan mo, dapat ay binibigkas din to ng bibig mo. For example, mga kapatid, kung naniniwala ka na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon, dapat ay palagi mong sinasabi yon because what you believe, no, shall be done to you sa Matthew 9:29. Kaya nga po, kino-confess yan. Halimbawa, tinatanong ka, kamusta na ang sakit mo? Naniniwala kang pinagaling ka na, kahit may mga symptoms pa, dapat i-verbalize mo yan, i-confess mo na ako ay pinagaling na ng Panginoon kasi sinabi niya ayon sa kanyang mga salita sa 1 Peter 2:24 that I am healed by the stripes of Jesus. So, i-confess nyo kung ano yung gusto nyo. Alam nyo, napakaganda po na lahat ng pinaniniwalaan nyo, lumalabas din yan sa bibig nyo. Hindi po ba? So, magkaterno yan. What you believe at saka yung what you confess, yun po mangyayari. Nakita po natin sa 1 Samuel 17, di ba? Si David po, talagang ang lakas ng kanyang loob na talagang sabihin na that he will be able to defeat Goliath because he knows his God. He knows his God so well na hindi siya pababayaan. Kaya sabi niya, iniinsulto mo ang aking Diyos, ikaw ang aking papatayin, hindi akong papatayin mo. So, manalig po tayo, maganda po na kino-confess natin yan. Pag kinakamusta kayo, mabuti palagi. O, kamusta yung business? Inaayos ng Panginoon. Maganda. So, wala kayong boyfriend. Sabihin nyo, malapit na, may boyfriend na ako. O kaya may trabaho na ako. Kahit wala pa. Diba? Matapos ko ang aking college course. Meron na akong pera pagdating ng next week na inaasahan natin. So, yun po yung confession of what you believe. So, ipagsabi natin ang ating Panginoon dahil po ang Panginoon ay lubos na makapangyarihan. Wala po imposible sa Kanya. Jeremiah 32. Third, it must be accompanied by action. So, James 2:17-20, even so faith without work is dead. Ayon. So, sinabi po ng Panginoon yan. Meron po siya sinasabi, for example, sa Matthew 18, to forgive 70 times, 7 times. Sinabi niya sa 1 Corinthians 10, verse 13, that He will not allow us to be tested beyond our means. So, bibigyan niya tayo ng karunungan para po mapagtagumpayan natin to. In kaso po, wala tayong action, no? So, sabi, give and give shall be given unto you. So, back to you, sa Luke 6:36-38. So, dapat po, ang action doon ay pinaniniwalaan mo, pagkatapos sinusunod mo. Kasi po, kung wala naman tayong pagsunod, kahit na sinasabi natin meron tayong faith, ayaw naman natin sumunod, nag-worry pa rin tayo, sapagkat sinabi naman ng Panginoon na do not worry concerning your life, no? Sa Matthew 6. So, sumunod po tayo, yun po, naniniwala tayo, dapat magtiwala tayo sa sinasabi ng Panginoon. The Word of God ay hindi po lalabas sa bibig ng Panginoon na hindi po mangyayari o magaganap. Sa Isaiah 55, hindi po ba 9 and following. So, the Word of God will not be void once it has been said by God. So, yun po, napaka-importante po, obedience, obey, at sumunod, kung ano man po pinaniniwalaan natin, kung nagtitiwala tayo, sumunod po tayo sa Panginoon. Ang pang-apat po, it must disregard all obstacles. Alam niyo po, marami po talagang mga obstacles na pwede pong maging hadlang sa ating pananampalataya, tulad po ng ang nakikita po natin. Everything that we see here on earth are only what? Mortals. Mga temporary lamang po yan. So, minsan, naniniwala tayo na tayo ipapagalingin ng Panginoon, pero pinakikiramdaman pa rin natin yung symptoms. Naniniwala tayo sa Philippians 4:19 na God will supply all of my needs according to His richness and glory. Pero mga kapatid, nagdududa naman tayo at hindi natin kino-confess, so hindi na po pwede yun. So kinakailangan po ay alisin natin yung mga hadlang na yun. Huwag nyo pong tignan yun, kaya nga po, pay attention to my words, sabi ng Panginoon. Incline your ears to my saying. So maliwanag po yan sa Proverbs 4:21-22. Incline your ears to my saying, pakinggan natin mabuti. And then, sabi po doon, do not let it depart from your eyes. So, ibig sabihin, huwag niyong aalisin ang inyong paningin
sa mga sinasabi ng Panginoon, kung paano siya nakikilala, ang kanyang larawan, ang pagkakakilala nyo sa Kanya, at huwag niyong tignan yung mga obstacles, mga hadlang, o napaka-importante po, yung pong nangyayari sa atin. Diba? Wala kang pera. Pero sabi naman ng Panginoon, wala pong hindi mapangyayari, hindi po ba? Sabi ng Panginoon, everything is going to work out for the good of those who love Him in Romans 8 verse 28. Sabi ng Panginoon na kaya niya pong ibigay lahat sa Ephesians 3. More than what we are expecting. So, yun po ang tignan natin. Huwag po yung hindi natin kaya. Huwag natin tignan na tayo ay medyo may edad na at hindi na tayo makakakuha ng trabaho o nag-a-apply tayo pero wala tayong connection. Huwag natin tignan yan. O kaya tinitignan natin ang ating mga sarili na napakababa na hindi natin kaya na makapasa doon sa interview. Dapat po ay tignan natin ano ba yung promises ng Panginoon. And 2 Corinthians 5:7, finally, walk by faith, not by sight. Ang panglima, it will not operate effectively where there is doubt present. Ayan po. So Mark 11:23-24, when you stand and pray, believe that you already have received it and you will have it. So, maliwanag po yan. Sa Mark 6:4-5, but Jesus said to them, a prophet is not without honor, but in his own country and among his own kin and in his own house, and he could there do no mighty works, save that he laid his hands upon a few sick folks and healed them. So marami pong hindi nakapagaling at nakaranas ng kagalingan ng Panginoon. Gusto man niyang magpagaling, hindi po nila nakita yung mga milagro ng Panginoon dahil po sa kakulangan nila ng pananampalataya. So wag po tayong magda-doubt sa Panginoon because in James 1:5 and following, ano po nakasulat doon, when you doubt God, then expect no answer. Kaya ito po, how faith works. Nawa, tinandaan nyo lahat ang 5 bagay na kinakailangan para po makita natin ang pananampalataya natin ay kayang mag-move ng mga mountains. We can cast out mountains, we can perform miracles sa Matthew 17, sa John 11, and nothing is impossible to you dahil po yan ay ang kapangyarihan ng pananampalataya. Sana po ay meron na naman kayong natutuhan sa ating pangangaral na ito. Do you have practical questions you want to be answered the godly way? Let's talk about it. Question and Answers with Brother Froilan Hong. Po ang ating katanungan ngayon, Dear Signs and Wonders. Meron po akong kaibigan na born again at siya po ay walang hito at patuloy na laging nagtatanong sa akin bakit tayong mga Katoliko ay mayroon pang mga sinasambang mga imahen. Ano po ba talaga ang pagtuturo ng simbahan dito? Juan, okay? Alam mo Juan, ganito yan eh. Ang ating simbahan ay hindi naman yan, madalas kasi tayo maparatangan na idolater, no? Kaya niya tinatanong ito. Hindi tayo idolaters. Yung pong mga imahen na nakikita natin sa ating mga simbahan at sa ating mga tahanan, ito po isa lang na paalaala o paggunita. Halimbawa po, yung ating krus at yung imahe ng Panginoong Kristo na nandoon, ito isang paggunita sa kanyang paghihirap alang-alang sa atin na tayo ay kanyang sinalba. Hindi po natin sinasamba yung mismong kahoy. Hindi ho yun. But pag tayo nagdasal, parang napipicture ho natin yung hirap na ginawa niya para sa atin. So, yun ay paggunita lamang po yun. Ganon din ho yun namang mga santo. Sabi na, bakit kayo may mga santo? Ito po kasi ay ginagawa nating paalaala doon para maging huwaran ng buhay na maganda. Kasi ito po yung mga santo na talaga nagbuwis ng kanilang buhay upang maitaguyod ang Panginoon. So, dapat tayo rin po yun. Kaya may mga santo, may mga tinatawag na imahen. Ito po ba'y pinagbabawal sa Bible?
Meron pong verse sa Bible, no? Ito'y laging kino-quote po ng ating mga kapatid sa ibang sekta na nagsasabing bawal hong gumawa ng mga imahin, no? Pero pag tiningnan niyo ho, at ang Bible din ang tiningnan, yung pong mismong Ark of the Covenant, kung saan, dito po sa Ark of the Covenant, dito po nakalagay yung scroll ng Ten Commandments. Ano pong sabi ng Panginoon kay Moses? Sa Exodus 25, sabi po niya, yun daw hong, ang tawag doon parang kahon, kung saan nandun sa loob nun yung Ten Commandments scroll, sabi doon, make one cherub on one end and a second cherub on another. Ano ba yung cherubim? Ito po yung mga anghel at sinabi po niya, yung pakpak ay kailangan naka-spread, no? Imahin ho yun. Hindi ho natin sinasamba yun. Basta ang importante ho ay, ang pangit, kung yun mismong object na yun ang sinasamba natin, yun ho ang pangit. Pero kung ginagamit lang natin to bilang pagpapaalaala, o kaya bilang paggunita, no? Ito po ay, hindi ho ito bawal. So, kapareho na gumawa yung mga Israelita ng molten calf, yung ginto na baka. At sinamba nila mismo yun ang sinamba. Yun ang bawal. So, yung atin po is actually an image, a recreation of the heavenly realm ng mga tao na nakita natin ay nagbuwis ng buhay nila para sa Panginoon. So, hindi yun ang sinasamba natin. So, yun po yung sagot natin dyan. Meron pa palang isa. Nung ang mga Israelites ay pinagtututukan ng ahas, anong sabi ng Panginoon? Moses, kumuha ka ng staff, lagyan mo ng image ng ahas dun sa dulo, at ang sino man titingin doon ay gagaling. Biro mo yun, hindi ho sinasamba yun eh. Basta representation lang po yun. So I hope na malinawan tayo. Kaya po, yun lang ang dapat na paliwanag na kailangan ibigay natin sa mga kapatid natin na born again. Katulad po ng dati, nandito na po tayo sa oras ng ating pagdadasal at tayo po ay pangungunahan ni Sister Techi. Sama-sama po tayo, tamang-tama ang ating topic tungkol po sa faith. Kaya let's pray together, and in faith, let our voices be heard as one. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God in heaven, the author of salvation, we ask you to please send forth your Holy Spirit upon us, the giver of the gift of faith. We ask you, Father, to increase the faith of all these people who are now together with us praying. Father, may we be able to live the life that you have planned for us, a life of abundance. May we be able, O Lord, to be hungry with your pure words, the Word of God, so that we'll be able to know you better and deeper. We pray that all the people that are joining us now has been given a faith size of a mustard seed, but it is enough, Lord, to let all the mountains, Lord, that are before them be moved in the name of your Son, Jesus. And we ask you, Lord, Father, to please ask the Holy Spirit to pour down upon all these people the gift of faith. May we ask you also to heal all the sick people that are joining us today, those family that has broken relationships. We pray that you are going to fill the hearts of the faithful that are joining us now, that they will not doubt you anymore, but they will trust, oh Lord, your words. And since, Lord, you said that there is nothing impossible for those who have faith, we can move mountains with faith, and blessed are they that believed, though they do not see. Please grant us all our petition this morning, for there is nothing impossible to you. We pray for the blessing of our Signs and Wonders radio and television program, and
and all your works here in the Lord's flock. Bless all the families that are gathered in your name today. And we pray in Jesus' mighty name, in the power of the Spirit. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So kami po ay muli magpapaalam sa inyo. Sumulat po kayo, mag-text, visit our website, and yung aking FB. At pinakamaganda, dumalo po kayo sa lahat ng aming mga activities dito. Yun ang maganda. Dumalo po kayo dito sa Lord's Flock Heritage, Worship, and Spiritual Formation Center. At kung kayo po may mga katanungan, ulitin ko, magtanong po kayo kay Brother Froy, ha? At sumulat kayo sa amin, mag-email kayo. So hanggang sa susunod na linggo, magbabalik kami muli ni Brother Froy. Ako po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At Brother Froy Lanhuo. Kami po ay muli magbabalik dito po sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon, ang Signs and Wonders, Power of the Word. You know, when we praise the Lord, there should be no shame. We shouldn't hold back. We should dance until the very floor on our feet starts to shake. We should sing until everyone can hear us outside of this auditorium. Come on, jump, 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 jump. Ngayon we have the fire in us. The important thing is how can we sustain that fire? Okay? And the answer lies to our love for God.